pa ako sa St. Joseph Church. Magsimba muna ako, ha? Una sa lahat, ang kaharian ng Diyos is composed of three groups, tatlong pangkat. Alam ba ninyo who are the groups that compose the kingdom of heaven? Tatlong grupo. The church that Christ established is composed of three groups of people. Hindi groups of animals, but group of people. The first group, they are called the victorious or triumphant church. Yung matagumpay na simbahan. Sino tong pangkat? Grupo. They are the saints in heaven. Lahat yung naligtas kasama ng Panginoon ngayon, they are called the victorious church. Pangalawa, the suffering church. Who are the suffering church? Those souls who went to purgatory. Temporary punishment. But later on, by the mercy of God, they will be saved and will go join with the just with God. Pangatong pangkat, who are the members of the church? They are called the Pilgrim Church. Sino ang members ng Pilgrim Church? Sino? Sino ang members ng Pilgrimage? Napataas na yung bata. Siya ang member. Tayong lahat ay members ng Pilgrim Church dahil tayo lahat ay naglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Amen? Kung ayaw nyo aminin yan, hindi na kayo makasali sa simbahan. So, we are the third members of the church. So, we are the Pilgrim Church. So, kahit na pilgrims tayo, mayroon mga tao na mga banal. So, itong misa nito, hindi lang para sa mga banal na sa kasama ng Diyos, kundi para rin sa atin, nandito sa mundo, banal na. Dahil sinabi ng Panginoon, be holy as I am holy. Magpakabanal kayo, gaya sa akin na banal. Yan sabi ni Kristo. So, ano ba ang kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin? What is God's will for each of us? Anong kalooban ng Diyos? What is God's will? Pare-pareho. Maging pare, maging madre, maging lay people. Pare-pareho ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Na tayo'y maligtas. Paano mo yung maligtas? Maligtas tayo? Magpakabanal. Yan ang sinabi. No? Ngayon, sa observation ninyo, may mga banal na tao ba na nakikita kayo? Meron o wala? Grabe naman kung wala. Sa buhay ni St. John Bosco, ito si St. John Bosco ay founder namin, Don Bosco ang tawag sa kanya. No? Marami sa kanya mga estudyante naging santo o santa. Isa dyan ay pangalan Saint Dominic Savio. Naging santo. 15 years old namatay. Tapos, mayroon siyang isang bata sa youth center, ang pangalan ay Michael Maguni. Mas mabait pa kay Saint Dominic Savio. Galing siya sa itong medyo ang environment para bang mga bukoy, no? Hindi yung alang gudi-gudi na mga kabataan. Hindi, talagang exposed yan sa mga iba-ibang barkada. Pero naging santo. Ano kaya sikreto ni Don Bosco? Ang ito namang mga madre namin, Salesian Sisters, may isa naman siyang estudyante. Ang pangalan si Laura Biconia, 18 years old. Blessed, magiging Saint Laura Biconia. Tapos, mayroon naman isang bata sa Patagonia, Argentina. Talagang native to ng Patagonia. No?
18 years old, si Ferrino na Mongora, magiging santo rin. Itatama na simbahan, malapit na magiging santo. Marami pang kabataan, no? Ni St. Bosco, mga estudyante namin, mga, ano kaya sikreto? Ito kabataan, parang madali sa kanilang magiging santo. Itong tandaan ninyo. Ang kasabihan, ito rin sinasabi ni Don Bosco sa lahat ng kanyang mga kabataan. Do your ordinary duties extraordinarily well. Ulit yan. Do your ordinary duties extraordinarily well. Yun pala. Gawin mo ang iyong pinaka-ordinaryong gawain sa pinakamabisa, pinakamagaling na paraan. Extraordinarily well. Yun pala ang sikreto. Para maging santo, maging santa. Dapat umpisan natin yun. Dahil kung nais na may tanghal na santo o kasama na sa Diyos, umpisan na natin ngayon. Hindi tayo magiging santo o santa, sabihin, saka na lang. Hindi, pag-umpisa na ngayon ang pagiging santo o santa natin. Paano ba magiging isa? Para maging madali itong kasabihan ng Buddha, do your ordinary duties extraordinarily well. Paano? Tinuruan tayo ni Jesus yun. Paano gawin ko? No? Ano sabi ni Jesus? If you love me, obey my commandments. Kung inibig niyo ako, sundin niyo ang aking mga utos. Ilan ba ang 10 utos ng Diyos? Ilan ba ang 10 commandments? 10 o 10? Kung ayaw sa 10, 10. So yan ang guide natin para maging santo o santa tayo. Ngayon, pinatibay ni Jesus dito sa kanyang sinabi. Ako na sinabi, blessed are the poor in spirit. Ito'y mataas na standard na binigay ni Jesus. Pagkatapos sundin yung mga utos ng Panginoon, ito binigay ni Jesus. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Paano maging poor in spirit? Kailangan ba mahirap tayo sa mga sa pera, sa kayamanan, mahirap? Kailangan ba? Ang mga mayaman, maging poor in spirit ba sila? Mga kapatid, mahirap o mayaman, ito tandaan natin. To be a poor in spirit is mindset to no? Na isipin natin ang lahat ng bagay mula sa ating buhay ay galing sa Panginoon. Ang ating mga pera, mga kayamanan ay hindi atin kundi sa Kanya. We have to trust the Lord. No? Ang umpisa sa buhay natin, the Lord give and the Lord will take away. Yan ang sinabi ni Job. So, ang lahat ng bagay, kahit na may pera ka, o mo isipin, akin to. O may sahod ako, pinaghirapan ko to, akin to. Wow! Sabi mo, bigay ito ng Diyos. Sa Kanya to. At wala akong magagawa kung hindi dahil sa Kanya. Complete trust sa Panginoon, diyan ka magiging poor in spirit. Kahit wala kang pera, sabi mo, you can still be poor in spirit. Bakit? You trust the Lord. Huwag tayo mag-alala masyado. Magtatrabaho lang tayo ng husto. Then the Lord will help us. Hindi na tayo pumabayaan. You are poor in spirit. Sabi mo sa sarili, tinutulungan ng Panginoon yung mga ibon na lumilipat, hindi naman trabaho yan, pero pinapakain ng Panginoon. Ano ba kaya ako? Mas malaga pa ako kaysa mga ibon na yan. Yun, you can be poor in spirit. Paano magiging banal? Sabi ni Jesus, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Ano ibig sabihin na to mourn, no? Na marunong ka mo simpatiya sa mga nagdadalamhati. Halimbawa, marami sa makikiramay, magdadalo sa lamay, no? Ano gagawin sa lamay? Upang makinasal, no? Makiramay nga sa mga tao doon, no? Hindi lang dahil kung dalaman, makikape, no? Kundi magdasal
So, blessed are the mourn, to mourn. Ano ba ibig sabihin? To mourn for your own sins. Dahil natin mga kasalanan. At marunong tayo magluksa sa ating mga kasalanan, sa ating mga maling ginawa. To be mournful. And then the Lord will comfort you. Sabihin mo sa Lord, ako yung isang makasalanan para wala akong silbi sa mundo ito. Then the Lord will strengthen you. Even though you're sinner, I will empower you. I'll give you the grace you need in your life. Ito na. Tapos sinabi ng Panginoon, blessed are the gentle, are the meek, for they shall inherit the land. Ano yung mga gentle and kind people? Yung mga mababait, kind people, ay maraming biyayang dadapo sa kanila. Bakit? Tingnan ninyo maglagay kayo ng isang baling suka at isang kutsarang yung honey. Ano ba yung honey sa Tagalog? Ano honey? Honey? No honey? Ano yun? Pulot? Okay. Isang kutsarang pulot, honey, alin ang dalapuan ng madaling dalapuan lang ibang suka, binigar o yung pulot, yung honey. Siyempre yung honey. Ang ibig sabihin, a spoonful of kindness attracts more people, and you can bring them to God. So to be kind to people, not to be aggressive, but be patient with people. At ngayon, sabi niya yung Panginoon, blessed are those who hunger or thirst for righteousness. Kayo ba'y parating nagugutom? Araw-araw nagugutom ba kayo? O nagugutom sa pagkain? Pero sabi ni Jesus, for hunger and thirst for righteousness, tayo nagugutom at nauhaw sa katarungan. So, those who are hungry for righteousness, yan ang the blessed, ang sinasabi ng Panginoon. Do not hunger for power. Do not hunger for money. Do not hunger for fame or status symbol. Dahil may mawala. Hunger to do good to your fellow men. Yan ang ibig sabihin, those who hunger for righteousness. Then, blessed are they merciful, for God will have mercy on them. Ang maawain sa kanyang kapwa ay kaawaan din ng Panginoon. Yan ang daragat para maging banal tayo. Blessed are the clean of hearts. Ano ibig sabihin? Ang Panginoon ay tumitingin hindi sa ating pag-iisip, kundi sa ating puso. Bakit? Dahil sa puso natin, makikita ng Panginoon kung mabait ba tayo o hindi. The goodness comes from the heart. Hindi parati sa ating pag-iisip. Kasi sa ating pag-iisip, minsan nagsinungaling good ako, minsan hindi. Pero sa puso, hindi magsisinungaling ang puso. Oo, hindi. Iba ang nasaktan, mupo na tayo. So, kung ang puso nagsasabi, then, blessed are the peacemakers, for they will inherit the land. Ano ibig sabihin peacemakers? Ang mga tao marunong umintindi ng ibang tao. Kung mayroon sa pagkakamali, madali sa intindi natin sila, huwag natin husgahan ng mga tao. Those are the peacemakers. Then, blessed are those who are persecuted for what is right. Kung tayo inuusig, tayo binubuli dahil tayo gumagawa ng kabutihan, diba na? Ang Panginoon na bahala dyan. Kung sino may nag-persecute sa'yo, pagdasal mo. Mayroon ba nag-persecute sa inyo? Pinagdasal pa ninyo? Ay, isang minapi. Father, tinapi ako. Father na, huwag mong hayaan na siya. Pagdasal mo pa siya. Father, pinagdasal pa siya. Paano pinagdasal? Sana mamatay na siya. Hindi niya yung tama pinagdasal. Pagdasal mo na, magbago siya. Yung
ang kanyang ugali ay maging katulad sa Panginoon, no? So, yan ang natin, no? So, yan pala. Ito pala ang mga paraan paano magiging banal, no? Do your ordinary duties extraordinarily well. Sundan natin ang payong Kristo to be poor in spirit, no? To be peacemakers, be merciful, no? You hunger for what is right, help people, be gentle, be kind to all. So yan ang daan para tayo magiging banal. At ang kabanalan natin, tanda natin, nag-umpisa dito sa mundo para tayo may pundo para papasok sa karyan ng Diyos sa langit. At sa ganung paraan, tayo may makasama sa mga all saints, sa lahat ng mga santo at santa sa buong mundo at sa buong universe.